Si Belle ang tumulong sa'yo? Dahan-dahan. Oo. Hindi niya naman ako kailangan tulungan, pero pwede niya rin naman ako deadmine. Pero hindi niya ginawa yun sa akin. Nakulong ako dun sa building na yun dahil kila Addison. Sila yung may kagagawan nito. Nakita ako sa loob ni Belle ng building. Pero hindi niya ako iniwan. Nung nakulong kami doon, sinamahan niya ako. Naghanap siya ng way para makalabas ako. Para madala ako sa ospital. Utang na loob ko kung bakit safe ako ngayon kay Belle. Upo ka muna, Belle. Okay? Kalma ka lang, ha? See what happened, Belle? Sa kakadikit at kakapabida mo dyan sa Rosel na yan, ikaw pa ngayon nagmukhang masama. Ikaw pa ngayon napagbibintangan. Pero, Mommy, I understand her. Sobrang worried lang po talaga siya kay Tali. The same way kung paano kayo nagalit sa kanila nung may nangyari sa akin. Ana, tubig naman, oh. Don't you ever compare. Dahil magkaiba yung sitwasyon. You were innocent, samantalang yung magkapatid na yon, guilty sila sa ginawa nila sa'yo. Pwede ba, Via, huwag na natin pag-usapan to? Nakauwi ng maayos to si Belle. We should be happy. At si Tali, safe naman yung bata, di ba? Dapat nga hindi na lang niya tinulungan si Tali eh. Dapat hinayaan mo na lang na mabulok si Tali dun sa building hanggang sa mag-suffer kakahanap sa kanya dun si Rosel. Are you serious? Totoo ba yung sinasabi mo? At tinuturuan pa mo ng masamang asal ito si Belle? You are unbelievable. Hindi ko ina-expect na ang makakagawa nun at makakapagparamdam sa akin nun ay yung taong laging kinagawan ko ng masama. Mabuting tao si Belle. Concerned siya sa akin. Pero ikaw, lagi na lang si Tyrone yung iniisip mo. Anak, alam mo naman kung anong pinagdaanan ng kapatid mo, diba? Pero alam mo ba yung pinagdadaanan ko? Anak, pasensya na. Tama na. Magpapahinga na ako. Oh, ilong ka muna, ha? So ako pa yung unbelievable ngayon? Eh, ikaw nga itong panay-consente dyan sa anak mo. Teka nga, pareho na ba kayong alagad ng Rosel na yun? Ha? Mommy, please, huwag na po natin tong palakihin. Okay? Kung ano man yung ginawa ko, kagustuhan ko yun at walang masama doon. Yung masama ay yung mag-wish ng hindi maganda sa ibang tao. Aba, at sumasagot ka pa talaga? So anong gusto mong palabasin? Na masama akong tao? The nerve na pagsabihan mo ko ng ganyan. Ano ka ba? How dare you? At talagang sasaktan mo anak natin? Ang daming hindi magandang nangyari kay Belle. Dadagdagan mo pa. Alam mo, instead na saktan mo anak natin, subukan mo kaya intindihin si Belle. Kahit ngayong gabi lang, magpakananay ka naman! Masamang tao, walang kwentang nanay. Yun yung tingin niyo sa akin, di ba? Sige, magkampihan kayo. At total, nagpapakahiro kayo dun sa Rosel na yun. Sa kanya yung hanapin yung asawa at nanay na hinahanap nyo! Tuisit! It's okay. Sorry, Dad. Sorry. You don't need to say sorry. Wala kang kasalanan. It's okay. Sorry.
Well, iniisip mo pa rin ba yung sinabi ni Rosal kanina? Hindi naman po yun, Dad. Naintindihan ko naman po siya eh. What's painful for me ay yung mga nasabi ni Mommy. Kahit anong effort kong gawin, kahit anong klaseng pag-reach out ang gawin ko, wala talagang effect sa kanya eh. Hindi ko talaga maramdaman yung pagmamahal niya. Minsan nga, iniisip ko na sana mahanap ko na yung totoong nanay ko. Baka pag nakita niya ako, magbago ang isip niya kung ba't niya ako pinamigay. Baka pag nakita niya ako, mahalin na niya ako. Dad, wala po ba talaga kayong information tungkol sa totoong magulang ko? Anak, alam kong malaki pagkukulang ng Mami Via mo. Pero, sinusubukan ko naman punuan yun eh. Kung ano man yung pagkukulang niya. And I'm really trying my best. Hindi pa ba sapat yun? Yung pagmamahal ko sa'yo at pag-aalaga ko sa'yo, Bel? Dad, syempre, pagdating sa'yo, sobrang-sobra nga eh. So, bakit kailangan mo pahanapin yung mga tunay mong magulang? Para mabuo ako, Dad. Parang may kulang sa pagkatao ko eh. At ramdam ko yun kapag pinaparamdam sa akin yun ni Mommy na hindi talaga ako galing sa kanya. Baka sakaling pag nahanap ko na yung missing piece sa buhay ko, baka matutunan kong mahalin at tanggapin yung sitwasyon ko. I'm sorry, Dad. Pero may mga bagay na kulang sa buhay ko na hindi niyo kayang punan. Kung pwede ko lang sabihin sa'yo ang totoo, Bel. Kung alam mo lang, kung gaano ako kasabik, sabihin sa'yo na ako ang totoong ama mo. Nakukonsensya talaga ako, Darius. Hindi ko dapat pinagbintangan si Bel. Sigurado naman maintindihan niya yun. Kasi alam mo, bugso ng damdamin mo, kaya nasabi mo lang naman. Maintindihan ka nun. Mabait na bata si Bel. Hindi ko siya dapat pinagdudahan. Hindi ko dapat inisip na magagawa niya yung kay Tali. Kaya nga gusto ko siyang puntahan eh. Gusto kong humingi ng tawad sa kanya. At lalong-lalo nang gusto kong magpasalamat sa ginawa niya kay Tali. Asan si Tali? At nasan siya? Nilaan niya ang ginagawa mo dito. Anong nangyari kay Tali? Kasi, Diyos ko, nag-aalala ako sa kanya eh. Kamusta siya? Pwede ko ba siya makita? Sandali, Melania. Hindi ko talaga naiintindihan kung bakit ka nagkakaganyan eh. Pumunta ka talaga dito sa ospital ng ganitong oras dahil gusto mong makita si Tali? Kasi nga, kailangan niya ako. Kailangan ako ni Tali. Bakit ka naman kailangan ni Tali? I'm sorry, Dad. I have to ask, pero... Dad, kilala niyo po yung totoong nanay ko? Kayo na talaga. Plus,
Eh, Darius pa. Tingnan mo nga naman, oh. Kabog, sana all. Hanggang kailan ako magtitiis ng ganito? Alam mo, dapat kasi ginagawa mo ganito. Kunin mo yung loob ni Tali. Mukhang ayaw nga sa akin ng malditang tali na yun eh. Gusto pa niya magpa-DNA test daw kami para daw makita niya na totoong ako yung nanay niya. O, di magpa-DNA test kayo. Wala akong balak agawin ng asawa mo. Nagpunta ako dito para kay Bel, para sa anak mo. Hindi pa rin safe kahit nakatali na si Chris sa akin. Kung meron namang malande na umaaligid sa kanya katulad mo. Ayan! Maligo ka! At wala naman yung kape!